Hello, it's me Olive, your site locator. Bali, welcome po sa aming YouTube channel and then welcome po sa aming Greenfield Realty po Bali, for today's video nandito po kami sa Tagawayan, Quezon kung saan bibisita po kami ng dalawang property na magkadikit. So isang 2.5 hectares and then isang 1.3 hectares po Sabay na po nating ibablog yan dahil po yan po yung magkadikit and then bali magtatay po yung nagmamay-ari, so sabay na po nilang binebenta. Pero kagaya po ng nasabi po sa amin ni owner, pwede pong i-avail muna ang isa or pwedeng i-avail both. Pero tayo po ay bago pumasok sa property, tayo po ay may lalakaran na nasa 300 meters po na right of way. So lalakarin po muna natin yan. So mamaya explain ko po sa inyo about dun sa right of way na dadaanan po natin. Yan po yung naglalaro sa nasa 300 to 350 meters po So pakita ko muna po yung pinaka road. Ayan, almost cemented po ang ating barangay road. So napakagandang lugar na wala tayong halos dadaanan ng mga lubak-lubak. So papasok po tayo sa right of way. Ayan, dito po tayo magsisimulang maglakad. So tara, let's go. So yan, bali papasok tayo dun sa right of way po na sinasabi po nila. Ayan, nagsisimula na maglakad yung aking mga kasama. So tara, let's go na po. Lakad po tayo. Ito daw po ay may lakad daw po na mga nasa 4 minutes. And then explain ko lang po about dito sa right of way po na to. Mismo si kapitan po dito sa barangay na to yung nakausap namin, na ang sabi po ay kausap din po niya yung mga dadaanan po dito na property dito sa lalakaran nating right of way. Ang usap daw po dito is ganito po pwede pong pumirma yung mga dadaanan po natin para po magbigay po sila ng right of way. Ang hiling na lang po nila is magbigay kahit konti sa kanila para po sa pirmahan. Kumaga parang pakonsuelo, hindi naman po totaling sasabihin na babayaran, pero pakonsueluhan daw po sila. Yun po ang pagkakasabi po sa kanila ng kukuhanan po natin ng right of way. So willing po silang pumirma, willing po silang magbigay, bigyan na lang po daw ng konti. So yun naman po ay sinasagot na po ni seller. Wala na pong problema. So hindi na po si buyer ang magbabayad about ito sa right of way. So si seller na po ang sasagot yan. So mas mainam po yan, may involved na pera para po kahit papano mas okay po yung maging usap. And then ipapa-notarize daw po yung pagpapagawa daw po ng right of way or pagkuha ng right of way. So sa ngayon po maglalakad lang po tayo. Po. So lakad tayo. Lakad pa rin po tayo. Bali explain ko lang po. Bali dalawang parsela po yung dadaanan po natin And then explain din po sa amin ni kapitan. Ito daw po kung mapapansin nyo, ayan, malinis po yung mga dinadaanan na yan. Ito daw po ay talagang dinadaanan po ng mga taga rito po lalo po yung sa may part na yon. So marami mga properties dyan, dito na po sila nagdadaan. So ito daw po ay talagang possible talaga na gawing right of way, kasi hindi naman daw po talaga pa pwedeng isarado to, kasi nga po ay marami pa po mga properties dun sa may dulo. So lakad pa rin tayo. Pakita ko lang po sa inyo yung view po ng dinadaanan po namin So dito pa lang po sa daan ma-amaze ka na, ang ganda. So yan. So yung mapapansin po natin meron po siyang bakod.
Yan. Ito po yung pangalawang parsela na sinasabi ko sa inyo na bago po tayo makarating doon sa bibisitahin nating property. And then doon sa pinanggalingan din po natin, ayan yung nilakaran po natin na yan. Meron din pong isang bakod po na makikita po tayo, no? So yun yung unang parsela. So ito po yung pangalawang parsela. So medyo maiksi lang naman po yung nilakaran natin. And then talagang na-notice ko po talaga, hindi po talaga siya pa pwedeng saraduhan kasi unang-una po, ito ay pangalawang parsela po, and then yung unang parsela ay nandoon. So marami po talagang properties na nandito. Kaya hindi po sila pa pwedeng magsarado ng road. So ang mangyayari daw po, ayon kay Kapitan, lahat po ay magbibigayan po ng right of way. Hindi po pa pwedeng hindi kasi may mga properties na dito at dito pa rin dadaan. So bawal po magsarado po tayo ng daan. Yun po ang paliwanag po talaga sa atin ni Kapitan. So nandito na po tayo sa property. Bali po, yan po yung pinaka pangalawang parsela. So nakatayo na po ako dito sa property na bibisitahin natin. Dito na po yung pinaka-start. So dito pa lang sa bungad, makikita na po natin yung mga overlooking natin, no? Ang ganda ng mga view. So ito na po yun, nakatayo na po ako dito sa property na i-check natin for today. So dito sa part na to, medyo walang tanim po So lakad pa rin tayo. Ito na tayo dito sa pinaka loob. Kasi mapapansin natin marami tayong mga hardwood na pa pwedeng ulingin. Yung mga sanga-sanga na medyo matigas na kahoy dito sa bungad. Pero mamaya titingnan natin kung ganito lahat yung pinakalaman niya. Pero ang property po is gradual na slope. Ayan, mapapansin nyo naman po, no, hindi ako hinihingal habang naglalakad. So napaka light po nung niya, pagka slope niya. Dito sa bungad medyo kailangan tabasan. Yan po yung masasabi ko, kailangan yan tabasan. Pero wala kang makikitang damo. At ang kagandahan po nitong property po na to, mapapansin po natin yung lupa. Ayan, medyo siya, yung hindi siya maputik. Matigas na lupa, kumbaga. Kahit umulan po ito po ay hindi po naputik dito. Ayun po, medyo gumilid-gilid po kami ng property po So mapapansin po natin dito sa kabilang side is bakod na po siya. So yan po ay pinakahangganan na to another property. Ayan po yung pinaka bakod niya. Ito po ay may sukat na 2.5 hectares. Pero explain ko lang po ito po ay 2.5 and then yung banda doon is 1.3 hectares. So ang paliwanag po sa atin ni guide, ganito po itong 2.5 ay pwede pong isabay sa bentahan yung 1.3 hectares. So ang may-ari po niyan is mag-ama. At ito po ay matured CLOA po. So, kung halimbawa na magustuhan nyo po itong property na to at gusto nyo pa pong mapalaki pa po yung property nyo, pwede na po nyo idamay yung 1.3 dito sa may gawin na to. Sabay po nilang ibinebenta po itong property na ito. So, pwede rin naman po, i-avail nyo muna po si 2.5. So, kung magkapera kayo, pwede rin nyo i-avail si 1.3. So, for today's video po, nagbablog po tayo ng dalawang properties na sabay binebenta. So magkahangganan lang naman po kasi siya. So pagsasabayin na po natin yung puniyog natin ay naglalaro na lang po sana sa 100 kapuno. At ito sa part na to, itong binibisita natin is almost kapantayan. Hindi ko po masasabing 100% flat pero semi flat po, parang ganun. Kanina po pagbungad natin medyo gradual slope, pero pagdating po dito sa may bungad na, sa may una-unahan pa, ayan po, doon po nag-flat na po tayo dito. Yan, magandang idea pag alagaan ng mga hayop. Konting tabas lang tong property na to ay kagandang property ni ito at
ay talagang ano po, oh, kapantayan pa siya, oh. Yan, napakagandang view. So lakad pa tayo para makita pa natin yung ibang part. So pupuntahan din natin si 1.3 hectares. So kagaya po ng nasabi ko, pwede nyo pong i-avail both, pero pwede nyo rin naman pong i-avail si 1.3, pwede nyo pong i-avail si 2.5. So nasa inyo na po yun kung aabot po sa inyong budget. Mas maganda po kung may avail nyo parehas. Konting linis lang tong property na to, ay kagandang property nito. So ilalakad pa rin po tayo. Bali ito po ay mayroon pong sapa sa loob po ng property, no. Bali yun po yung pinaka boundaries po niya to another property. And then yung sinasabi ko naman po sa inyo 1.3 hectares is yun na po yung, bali ito po yung sapa po, ano. So sa kabila naman po yung 1.3. So magkakaroon sila ng pagitan na sapa. And marami lang siyang mga sanga-sanga, pero ang property ay almost kapantayan po. Tayo po ay nasa 11 kilometers away from National Road po tayo, no. And then about naman po sa daan, almost cemented na po ang kalsada po natin. Kagandahan po dito sa bayan ng Tagkawayan po, talagang dinidevelop po talaga yung mga daan po niya. So nagtututok po sila sa mga barangay road at sa mga diversion road na binubutas dito sa bayan po ng Tagkawayan. And then kagandahan din po rito kung sakaling dito po kayo mag-a-avail ng property sa Tagkawayan. Ito po ay first class municipality po na, no. So magkakaroon po tayo rito ng malaking hospital, and then magkakaroon din po tayo ng windmill po rito, no, sa may Gawing Mapulot, I think. So yun po yung mga nakikita kong mga magandang quality po dito sa bayan ng Tagkawayan. And then plus pa po natin na marami po siyang mga binubutas na diversion road. So kung halimbawa po manggagaling po kayo ng Manila, meron pong road na binubutas dito sa may papuntang Ginyangan para po hindi na po kayo dadaan sa ibang bayan po, ano. So kung halimbawa ang travel time niyo po sa Manila hanggang dito po sa Tagkawayan ay 7 hours, siguro malilis tayo at least mga 1.5 hours po. Yung pong mahogany kasama po yan? Doon yan sa 1 hektarya na. Okay. So lalakad pa po tayo. Bali, nandito na po tayo sa 1.3 hectares po, ano. So kung saan nakatayo yung aking mga kasama, bali dito po siya nag-start. So lakad tayo ng diretso para makita naman natin yung 1.3 hectares. So talagang magkatabi lang siya. Kaya kung kaya niyo pong avail niya po ang both properties po, ano. So ito na po yung 1.3. So kasama po yung mga mahogany na yan sa 1.3. Tapos po itong mga niyog na to, kasama din po ito. Papakita natin yung sapa.
Mamean, ano po tong sapa na to? Boundaries po siya? So explain ko lang po, ano bali po yung property po na 1.3 is liliban po siya ng papuntang sapa po. So pag ganun pa siya. So ang nangyari po, kung dito po kami galing, hindi po siya magiging diretsuhan papunta dito. So ang nangyari po, kung dito po kami nakatayo, liliban po siya, papatatsulok po siya doon sa may pinakadulo. So yun po yung 1.3 hectares. Tapos po ito po kasama pa po ito ano. So kagandahan po nito, may source po tayo ng tubig dito. So yung kung mapapansin nyo po, ano, meron po tayong parang pwedeng gawing fish pond dito. Yan, matubig daw po kasi yung part na yan. So, konting hukay lang po, pwede po tayo maglagay ng parang mini fish pond. So, para dagdag ano na din po sa properties. Yan, ikot pa tayo. Kasi po ang kalawakan po ng property ay dito sa may left side ko po ano. Dito po kasi sa part na to, kung saan tayo galing, may bakod na po dyan. So, mas nakikita ko mas malaki yung area dito. So, papasukin po natin yan. Okay naman po siyang ikutin kasi hindi naman po siya masukal. So, kahit naman po saan pwede po kami pumasok. Yun nga lang po, medyo mayroon pang siyang mga medyo matitigas na kahoy. Mga siit kung tawagin. Pero sa damo, wala naman po siyang ganong damo. Ayan o. Oh. Kaya kung mapapansin po natin, marami po tayong puno ng bayabas. Konting hawan lang to. Ang ganda ng property na to. Ang kapantayan po oh. Yan, nandito may magandang view. Wow. So yun, bali papalabas na po kami ng property. Kung sakali magustuhan niyo po itong property na to, na may sukat na isang 2.5 hectares and then 1.3 hectares po ano. So kagaya po na nasabi ko, pwede nyo i-avail ng isa, pwede nyo pong i-avail din yung boat. Kung sakali magustuhan nyo po to, message nyo po kami sa aming WhatsApp and Viber po na mag-a-appear po sa inyong mga screen. So kung sakali po na meron ako hindi nabanggit about sa details ng property na to, meron po kaming description sa may part na ibaba. So pwede nyo pong i-click po yan ano. So yan po, avail na po kayo mga ka-farmlat. Napakamurang property po. Bayan ng Tagkawayan, Quezon. So yan, thank you po.